Kung saan, ang customer, minsan po yung mga nakakausap ang customer, ayaw nilang bumili ng fully automatic. Kasi, example po siset ko yung dryer na 15 minutes. Magta-dry po siya. Time dry po yun. Pero, ang dryer ni Whirlpool, meron po siyang program na tinatawag na auto-drying. Pipindutin niyo lang po yung auto-drying. Hindi niyo po rin malalaman kung ilang oras po siya magtutuyo ng gabi. Kasi po, ang gagana sa kanya is yung sensor. Okay? 100% dry po yan. Actually, sa market, hindi lahat po kasi ng dryer, washer and dryer, combo po ito Okay? Pero ito po, yung display natin, kaya iba yung kulay. Wala po itong heater na pag-dry ng damit. Okay? Dalawa po yung model. We have 8 and 5, 11 and 7. Bakit dalawa po yung number? Yung 8 po, ayun po yung capacity ng paglalaba. Pero po, yung 5, ayun po yung capacity ng pag-wawash. Tuyo ng damit. Okay? Bakit hindi na lang gawin 8 and 8? Diba? And 11, 11. Bakit mas mababa ang capacity ng dryer? Okay, meron po bang sabi or makakasagot kung bakit magkaiba ang kilogram ng sample motion? Ako, good, iikot ko, control. Pero ang pagtutuyo ko ng damit, medyo mahirap sa tuwing kasi sa paglalaba. Kailangan mas konti para hindi dikit-dikit yung damit, iinitan niya po yun. Huwag na parang sa pagluluto, hinahalo po natin. Pag marami pong hinahalo, mas mahirap makaluto, di ba? Ganun din po siya. Diba? Iniinit na po. Ano po yung best way? Kung kayo po naglalaba, gagawin po natin. For example, 11 kg po ito. Huwag din na po, exact 11 kg po yung nalagay na damit. Ang sundin niyo po, yung 7 kg na po. Okay, 7 kg lang yung nalagay po. Ngayon, pag nalaban na po siya na spin dry, saka niyo po siya itutuloy na dry. Okay? It takes 4 hours po bago mag-tuyo. Sa ating inverter dryer water pump po. Okay? Or else, we have second option. I-maximize ko po ang washing capacity. Papawasan ko na lang po pag mag-dry na. Okay? Bakit ang tagal ng oras ng paglalaban nito? Bakit yung iba daw na washing machine, na dryer, ang bilis magtuyo ng damit? Ducted po yun. Meron po kayong makikita ang hose sa likod. Tama po? May makikita kayong duct sa likod. Malaking hose. Tapos, inilulusot sa labas ng bahay. Diba? Para siyang range hood. Kasi po ito, ang bahay, matipid sa kuryente kahit gumagamit ng dryer. Meron po siyang tinatawag na recycle ng init. Hindi po lumalabas yung init ng dryer natin. Kulog po na. Okay? So, matagal ang oras ng pagtutuyo, pero matipid sa kuryente. So, pwede nyo pong i-stop ang program. Tapos, pag may nahilagay na po tayo, may nakalimutan, start lang po ulit natin. So, pwede po magbukas ng front load. On selected, I think, models and brand, if Whirlpool kasi pwede mag-add-load sa dito. Yung iba ko sa gagawin, kakalasin, papaklasin po nila parang aircon. Diba? May ganun po kasi. Okay, kasi po, ang outer tab and inner tab, ito po yung inner tab. Di ba, butas-butas po ito na yung stainless steel. Yung outer tab naman, ayun po yung nag-cover sa tubig. And hindi po natin nalilinis yun. Okay? Ang problema, may mga suds or yung mga bula po, doon na nag-i-stay. And yun po, katagalan, nagiging bacteria. Kaya gumagamit tayo ng drum clean, program na rin po yan, isisit natin dito, it takes 2 hours and 80 minutes. Iyo, haloy ang pag-drum clean talaga. Tama, 2 hours and 80 minutes ang drum clean natin. Pero hindi naman po ito kada linggo. Okay? Po pwede siguro every month or every 2 months naglalaba po tayo. Ngayon, nawalan ng kuryente. Nawalan po ng kuryente naglalaba tayo. Kasi po,
sa top load, pwede na natin kunin yung damit pag naglalaba. Pero ang front load po kasi, naglalak. Okay? Naglalak po yan. Yung damit nyo po nasa loob po. Paano kung gagawin natin? Okay, so si sir, nasa harapan si sir. Okay. Sir, paano po ang gagawin natin? Pag nagkaroon ng brown out, maglalaba po tayo sa bahay. 8.5 Front load. top load. Kaya. May kanya-kanya sila eh, di ba? Ano pong nagustuhan niyo sir sa top load? Madali maglaba. Ito ang nakasanayan, no? Bago po kasi magkaroon ng front load, top load talaga po lahat ang ginagamit natin. Okay? So, kung ang mga parents, madaling gamitin, bakit po? Ang hirap maglagay ng pagpipet. Tapos yung VIIP models, may hand wash program. Diba? You can set wash with hot water para po sa stain and bacteria. Okay? So, may init na tubig up to 60 degrees Celsius. Okay? Hindi po natin pwedeng gawing 90. Kasi ano na po yun? Water dispenser na po ang init ng tubig nun. Okay? 60 degrees Celsius, all bacteria naman po ay nai-eliminate na. Okay? And, naka-antibac impeller na rin po yan. So, parang ganito po yung ilalim niya. Yung parang LEC impeller. Ito po ang kulay. Ito po kasing plastic grade material na ginamit natin. Hindi po talaga siya madaling kapitan ng bacteria. Even sa mga ref, ganun po yung ginagamit eh. Kahit yung mga transparent. Kasi po pagkain yung nilalagay, hindi po madaling kapitan ng bacteria. So, okay? Smart start. Kung si top load, front load, may auto start, 6 sense technology, kahit po sa top load meron din. I-hold lang po natin ng 3 seconds. So, naglagay ka ng damit, sabon, hold 3 seconds, siya na rin po yung nakita na rin po, umiikot na po yung impeller, ibig sabihin, nagsisensor na siya. Okay? So, i-stop ko muna. Ayun po yung tinatawag na smart start. Wala na po kayong ibang gagawin kung hindi, ito lang po nasa gitna. Pero, gusto nyo po manually, pwede nyo pong i-on. Ito po yung on niya talaga. Yung sa gilid. Pwede kayo mag-set ng program. Pwede po kayo mag-set ng ilang banlaw ang gagawin. Lakas ng motor. And, i-play ang Spotify. Okay, pinit ng tubig. Pinalitan natin ng tinatawag na ultrasonic cleaning. Okay, sa ilalim po ng impeller, nagkakaroon po ng vibration frequency ng tubig para po mas makatulong sa paglinis ng gamit. Okay? So parang nagkaroon tayo ng additional line-up na meron tayong with hand wash program or kaya naman kung ayaw ng customer, meron tayong basic inverter front load washer with ultrasonic. Okay? Question po? Kaya yung model code eh. WF2X640NBHP. Okay? Kailangan hanapin yung position. 100% on all sides ng refrigerator, equal na po yung distribution. Hindi na mas malamig sa baba, hindi na mas malamig sa taas. So, continuous na nag-circulate na tao kasi ventilation is mas marami. Slim design. So, yung mga models natin na nilabas niya, mas release na yung size kasi nga, ay hindi naman na palakihan madalas na natin. Ang sumatan, yung mga nakatira sa mga apartments, especially for two units, madalas nahanap nila yung medyo mas slim. Pero malaki yung space na loob. Kasi nga, medyo tight or medyo saktuhan lang. And meron kami special feature for Whirlpool, yun nga yung reversible door. Reversible door, yung opening, for example, si Bilanso or si Whirlpool, pag sinusan natin sa pagkanta, di ba? So, if ever kami tatamaan na wall or something, pwede natin lipat yung opening. So,
So, yun, pwede siyang gawin gano'n, na process naman po, yung refrigerator naman merong low, mid, and high. So, hindi siya mahirap i-navigate kasi nga, tablat naman yung kanyang control. Next, meron tayong tinatawag tempered glass fill proof. So, adjustable siya, and then at the same time, meron na siyang plastic sa gilid or edge sa gilid. Or if ever may set ng mga liquid or liquid, hindi siya basta mapupunta ka malalagay sa pinakailan. Meron kasi mga tempered glass na plain lang talaga. So, siya nilagyan natin ng glass. Yan ang cover system. And then for the crisper, yun po. Kulong nga yung mga gulay ang putas na nilalagay natin. Design, so that is sukat ng unit natin. Only airflow para sa ventilation, then still proof tempered glass kami itong sa pinaka-shot. Next, for the bottom mount freezer, we have 11 cubic feet heater. Cubic feet, 292 net liters in capacity. Hindi ko na muna babanggitin yung pakit-square na lang mo ng first kasi mo nakaiba yung promotion ng discount. So for the control panel, we have electronic control. So may light indicator siya kung saan temperature nakalagay yung ating pinaka-ref. So meron tayong, makapansin nyo may umbrella. Yun po yung pinaka-application mode. If ever si customer mag-out of town or matagal mawawala sa bahay nila, kesa naman kung isip niya na mas mababang temperature, ilagay na lang yung application mode. Sa application mode, madalas po mangyayari dyan, mas mababa yung temperature. For example, siyempre lalabas ka ng power, matagal ka mawawala. Hindi ka naman mag-i-store ng napakadaming pagkain kasi nga baka masira na. So, lagay mo sa application mode, pupunta siya sa pinaka-mababang temperature. And then, mag-base din siya dun sa kung ano yung actual load na nilagay natin. Kasi kapag nilagay natin sa number 1 or sa number 2, and then medyo marami tayong naiwan, may tendency mag-moist or masira. So, application mode natin siya para at least yung temperature na nakaset sa kanya is based only dun sa kung ano lang iniwan natin. Dun sa loob. Yung capacity, we have 20 liters capacity na mga microwave. We have manual, we have digital, and then kulay, meron tayong itim, silver, may puti. So, mapapansin natin, meron tayong smart bowl. Sa tingin nyo po, ano kayong purpose ng smart bowl na yan? Madalas di ba pag microwave, plate lang talaga. Microwave. Ano may madalas na ginagawa nating magluluto sa microwave? Commonly, nag-iinit, diba, saka Nagde-defrost. Madalas yun ang ginagawa natin. Pero ngayon, mas in-improve natin yung mga features na pwede natin i-add on dun sa microwave para at least mas na-explore pa natin, mas na-enjoy natin yung paggamit ng natin. At the same time, hindi lang siya single appliances na mapapanginabangan. Ang mangyayari is may mga appliances na hindi mo na kailangan bilhin na pwede mo nang gamitin. Like for example, yung magbibigyan natin yung mga example yan. So for microwave power, we have adjustable microwave power. Yung power niya, isipin, pwede natin i-adjust. For example, mag-init ka lang ng coffee, ng lumig, or sabaw. Hindi naman kailangan na nasa total 1 na napito mataas. So pwede mong i-lower yung temperature para din po yung consumo sa kuryente mas mababa. Kasi before yung mga microwave, full power talaga yan, walang adjustment. So ngayon, ginawa nating multiple levels. Mildred! Ang pangarap ni Chisa Mucho. Bro, video na lang. Sige, kanak-kanak kami dyan. Bro, video na lang ko. Video na lang ako.